So ito na naman tayo guys, no? Ayan, kung makikita ninyo, ang dami naglipa ng picture ni Kimbo. Ayan, naka-Dior, ayan, unlike before, pa-tricycle lang. Ngayon, naka-artista ba na? Pinalo pa yung PP na naka-pick up. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin guys. Ito yung pag-uusapan natin. The Office of the Vice President, the DBM, pakinggan ninyo, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP. Kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means mayroong cut of 1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya. And as I had mentioned earlier, for two programs, the DSWD AX program, which is the assistance for individuals in crisis situations, and the DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Removing of the lease contracts, does that mean natatanggalan niyo po ng power ang OVP to lease buildings for their satellite offices? So, ibig po sabihin, isasarap parang technically removing the power of the OVP to have these satellite offices? Pagdating po sa lease expenses, ang lumabas po sa ating pandinig ay marami pong opisina ang ating OVP, hindi lang isa, katulad ng ating mga previous vice presidents na they only maintained a single office. Lumabas naman po sa ating hearings na mayroong 10 satellite offices and 2 extension offices, and this is likely the reason why lease expenses umabot sa 53 million pesos na mas malaki ng diamak compared to the previous Vice President. So ayun guys, no, narinig ninyo na dalawang ahensya ang paglalaanan ng tinaga nilang 1.3 billion sa OVP budget proposal, no. So alam na natin guys, kasi kung yun i-approve nila, yung proposal budget ng OVP na 2 billion, hindi sila makakahingi doon kasi yung unang hingi nila na-denied no? Hindi pinagbigyan ng OVP. Yung nire-request na yun, may paglalaanan yun, no? At saka, pag nilipat nila doon sa dalawang ahensya na yun, doon, pwede silang humingi. Kasi, alam nyo naman yan dyan, guys, sa gobyerno natin. Pagdating sa mga ganyang punto-punto, bago makarating yan sa mga region-region, bawas-bawas na yan. Naku po talaga. Ganyan na nangyayari sa budget ng bansa natin. At yung pangalawang puntos, guys, alam nyo ba na yung mga satellite na opisina ng Vice President napakaganda? Kasi ang bilis ng response pag mayroong calamity, mayroong nangangailangan ng tulong. Alam ka naman na yung mga nasa probinsya, pupunta pa sa opisina ng Vice President sa city, sa Maynila. Come on naman mga kongresista, hindi ba kayo nag-iisip? Anak ng tupaklong talaga, oh. Oh, ayan, kaya tuloy napapagkakalkal yung mga branded mong damit, congressman, passionista ka dapat ang pangalan mo. Kasi sobrang passion mo, pero wala namang masama dyan sa pagiging passionista. Ang problema lang natin dyan, ano bang negosyo nito ni Kimbo at ang mamahal guys ng mga damit na yan. Yung mga fashion design na mga damit na yan, napakamamahal niya. Yung bag na lang na yan, hindi bababa ng 100,000 yan, may million pa dyan. Paano tayo unlad nito? Pagka ganyan yung pananaw ninyo, puro politika yung nasa isip ninyo. Kawawa yung mga, katulad niyan, yung mga opisina mawawala ng budget. So yung mga empleyado doon sa mga satellite na opisina na yon, mawawala ng trabaho kasi magsasara yun dahil wala ng budget yung OVP.
O paano na yung mga katulad ng pag yung mga nakikita niyo yung pinamimigay na box na pag mga relief goods. Doon yung mga nakalagay sa mga satellite na yun para mabilis yung response. Ngayon wala na. Paano na yan? Di pare-paras na nga yung mga kailangan. Lalapit sa mga politiko. At pagdating sa mga politiko, utang na loob mo pa. Kailangan sa susunod na halalan, iboboto mo. Walang pag-asenso dito sa nangyayari na to, guys. Nakakainit ang bait, no? Kanina patawa-tawa tayo sa video anong pangalan nun? Ni Castro. Ngayon, ito talaga yung sinasabi ko na dapat na bigyan ng pansin ng pamahalaan natin. Pero wala tayong mahanap na pamahalaan, guys. Yung ating Pangulo, pa-party-party lang. Tapos tayo dyan.